Okay guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm Coach Christine Tan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, isa po akong top earner, YouTuber. So mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Christine Tan TV. Ay isa po akong online marketer na nagtuturo sa mga Pilipino paano kumita kahit nasa bahay lang gamit ang ating Facebook. Okay, so yan guys. I-share nyo na yung ating live kasi pag naging top 1 po ako sa company natin, magpaparapol tayo ng 1,000 pesos at lahat po na magsasubscribe sa aking YouTube channel, Christine Tan TV at magko-comment doon na nag-subscribe ka na para malista ko yung pangalan mo at may chance ka na manalo sa ating parapol. Ayan. And share mo yung video na to, subscribe, share mo ang video na to and screenshot mo and then post mo sa akin, i-message mo sa akin para kasama ka sa ating mga parapol. Ayan. So pag natuwa ako guys, hindi lang 1,000 ang ipaparapol natin, marami pa tayong ipaparapol. Okay? Ayan. Ayan. Share na natin. Okay. Ayan, share na po natin sa mga GC natin. Share na po natin sa mga GC natin, guys. Sobrang dami natin GC, kaya mas malupit. Tapos, ayan, i-share na po natin. At ang maganda po nito, maganda po yung topic natin today. No? Napakaganda po ng ating topic today. How to handle rejection. Ayan, how to handle rejection. Okay. Ayan, share lang muna natin sa ating mga GC. Grabe, ayan, grabe guys. Ang daming ang daming nagti-3 accounts. So i-discuss ko sa inyo kung paano mag 7 accounts sa ibang video natin. Ayan, so yan, start na tayo. Start na tayo. Mag-comment ng yes para mabasa ko kayo. Kasi kapag hindi kayo nagko-comment ng yes, hindi ko po nakikita yung inyong mga mga names. Ayan, medyo pause tayo hindi ko makikita yung names nyo. So, mag-comment ng yes, nag-comment ng yes para makabasa ko kung saan kayo nanonood. Kung kayo ay OFW, hello kay Joshua. Hello kay Joshua. Panoodin mo yung video para malaman mo. Okay? Sa umpisa. Ayan. So, lahat po na mag-share nito, lahat po na mag-share na ating live, lahat na mag-share. Tuwing nagla-live po ako at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Christine Tan TV, may chance po kayo na manalo ng 1,000 pesos kapag po naging top 1 po ako sa ating company. Kaya, ayan, todo support po tayo. Okay, how to handle rejection. Paano po natin i-handle yung rejection? Okay? So, sino po dito nag-networking? Mag-comment ng yes. At yung mga nagbabalak pa lang mag-networking. Okay. Kung ikaw ay networker na, mag-comment ng yes. Okay. Kung hindi ka pa networker, comment mo no. Kung ikaw ay empleyado, so i-suggest, ilagay mo dyan kung anong work mo. Oh, by the way, dati lang din po ako empleyado. Okay. Way back 10 years ago, nung ako ay nag-aral ng college sa Lyceum, ako ay working student. Nagtrabaho ko sa Greenwich, Jollibee, lahat po ng mga Jollibee fast food chain, KFC. Pinasukan ko po yan para lang makapagtapos ng pag-aaral. Scholar po ako sa Lyceum, 50% lang yung binabayad ko kasi matalino po ako. Matalino. Ayan. So, kasi nga po, when I was 14 years old, namatay na yung father ko. Kaya kailangan ko talagang maging scholar kasi mahal ang bayad po
Mahal po ang tuition fee sa Lyceum. So, hindi ako nagpa-victim na walang magpapaaral sa akin. Pinag-aral ko ang sarili ko at yun lang, di ba? Hindi naman natin masisisi ang mundo kung ganun yung naging kapalaran natin na namatay yung father natin. So, di ba? So, kailangan lang natin magsikap sa buhay. Kaya yung mga naghihirap po lang makain, hindi po yan reason para hindi ka magsikap. Kasi naranasan din naman namin yan nung namatay yung father ko. When I was 14 years old, anim kami magkakapatid, maliliit pa yung mga kapatid ko, wala nang naghahanap buhay. Pero hindi kami nagpa-victim. Ang ginawa namin, nagsumikap kami para makaahon. Diba? So, nahirap mawala ng father kasi nabenta yung kotse niya, nabenta yung mga apartment namin. So, yung paupahan namin, na yung iba na isang na ibenta. So, yun eh. Pero, kasi wala nang naghahanap buhay. So, para meron lang kayong alam sa background ko. Okay? So, yun yung background ko. Okay, baka kasi marami nagsasabi sa akin, kaya ka naman naging top 1 po dahil mayaman ka na po eh. May pera ka na po eh. Di ba? So, kahit wala kang pera ngayon, kung gusto mo talagang umahon sa kabuhayan mo o umahon, matuto sa networking, aaralin mo yan. No? Hindi excuses na mahirap ka, wala kang pera. Gawan mo ng paraan kasi kung wala kang gagawing bago, walang mangyayaring bago. So, how to handle rejection? Ito kasi yung kinatatakutan ng mga nagne-network. Yung rejection. Huwag kang matakot sa rejection. Kasi ako, dinanas ko yan. Dinanas ko ang rejection. Bakit? Nung nag-networking ako when I was 17 years old, dahil nga nag-aaral ako sa Lyceum at nagtatrabaho ako sa mga fast food chain, kulang na kulang yung aking pang-aral kasi madaming project, di ba? Buti na lang mga classmate ko mababait at mga mayayaman. Yung mga nakatira sa Ayala, Alabang. So, mapalad pa rin tayo. Kasi nga, pag nalilate ako ng pasok sa school dahil nga nagtatrabaho ako sa Jollibee, minsan di ako pinag-out ng manager ko. Kasi nga, nag-i-extend. Minsan maraming tao. So, hindi natin makokontrol yan. So, late na ako sa first subject ko. Buti na lang yung mga classmate ko. Pag nalilito ako, pinapakopya ako ng mga sinulat nila. Diba? So, kahit mag-exam, tapos pinag-initan pa ako ng professor ko dahil late nga ako lagi sa subject niya. Pero nung nag-exam, hindi ako pinagsabay sa classmate ko. Baka mangopya daw ako. Hindi ako pinasabay ng exam. Special exam ako. O, diba? Biruin mo yun. Tapos nagulat siya, bakit ako naging perfect yung score ko sa exam. Sabi, paano ka naging perfect? Hindi ka naman pumapasok sa subject ko Paano ka naging perfect? Hindi porket hindi pumapasok, hindi na magiging perfect. Ako lang naman mag-isa nag-exam, hindi ako nangopya. Di ba? Siyempre, pinag-aralan ko. Pag nalilate ako ng pasok, di ba? Di doon ako sa isang room. Pinag-aaralan ko yung mga kinopya ko sa classmate ko ng mga lesson. Ganun lang naman yun eh. Kailangan mo lang aralin para maging magaling ka. Ganon din po sa networking. Kung magaling po tayo sa school, magaling tayo sa trabaho natin, galingan lang po natin dito. Kasi pag inalingan po natin dito, magiging magaling din yung income natin dito. Kung kumikita ka ng 20,000 sa trabaho mo, di ba? Pwede kang kumita dito ng malaki. Kumita ka ng 50,000 weekly dahil sa ganitong industry. At hindi lang po 50,000 weekly lang pwede mong kitain. Milyon. Hindi ko lang tinuturo yan, yung milyon kasi hindi matanggap ng ikaisipan ng mga tao na paano kinita ng milyon tapos ang liit lang ng puhunan, di ba? Ayan, proceed na tayo sa topic natin. How to handle rejection. Sabi ko nga sa inyo, hindi sa umpisa masasaktan ka kasi mga classmate ko, mga kaibigan ko, mga best friend ko, mga kapitbahay ko noon, ini-invite ko yan dito sa networking. Pero walang kahit isa na sumuporta sa akin, walang kahit isa na sumali sa akin na mga mahal ko sa buhay, kapitbahay, kamag-anak, okay, classmate, ka-churchmate, wala as in. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi sabi ko, kung wala, ibig sabihin, anong dahilan? Ba't di sila sumasali? Ayaw nilang yumaman. O, di ba? Kasi di mo naman mapipila mga tao kung gusto nilang yumaman o gusto na nilang maging ganun ang buhay nila. Kasi doon sila nakatira sa ganung environment. So, ang thinking nila, masamang yumaman. Hindi kailangan ng pera. Di ba? So, nagiging excuses lang yun ng mga taong tamad. Naging excuses nila yan. So, nag-aral ako ng mabuti. Pinag-aralan ko bakit walang nag-join. So, ang pinaka-maganda niyan, paramihan pala ng kinakausap. Hindi lang kakilala mo. Kahit di mo kakilala, kausapin mo din. Kasi kahit di mo kakilala, pag kinausap mo yan, tas yung pala yung open-minded, tas yung pala yung naghahanap ng pagkakakitaan, yung pala yung mga tao na gusto palang yumaman, yung pa yung mga taong naghahanap lang ng opportunity, tas hindi nila alam na ang networking palang sagot sa opportunity na yon dahil
maliit ang puhunan pero malaki ang kitaan. Saan ka nakakita na maliit ang puhunan pero malaki ang kitaan? Meron ng kakilala, nagtayo ng kainan. Wala siyang sapat na idea, wala siyang sapat na knowledge, 100K pinuhunan niya. Pero after isang buwan, wala na, nalugi. Pero ito sa negosyo natin, sa networking, hindi 100,000 ang bibitawan mo dito, kundi maliit lang. Sa 1,000 pesos, pwede ka na mag-umpisa. Ang pinakamaganda dito, meron pang training paano mo gagawin ang business. So, ang rejection, hindi natin yan kailangan, hindi tayo kailangan umiyak sa rejection, hindi natin kailangan dibdibin ng rejection. Dahil, kahit marami nagre-reject sa'yo, huwag ka lang titigil. Alam niyo kung bakit? Sabi nga ng mentor ko, hanapin mo 1 million rejection. Pag nahanap mo yan, milyonaryo ka na. Kaya huwag kang iiyak sa rejection kasi yun yung goal mo hanapin mo yung rejection. Ibig sabihin lang nun, kasi pag yung iba, pag nare-reject, tumitigil na, ayaw na. Diba? Tumitigil na sila, ayaw na nila magpatuloy sa ginagawa nila kasi na-reject sila. So, wag mong damdamin yung rejection. Tuloy-tuloy, pag na-reject ka, bilangin mo lang yung rejection. Sa 10 rejection, may isang sasali dyan sa'yo. At pag paulit-ulit mong ginagawa yon, dun ka magkakaroon ng resulta sa business na ginagawa mo. So, ibig kong sabihin, guys, tuloy-tuloy lang. Walang sukuan ng pangarap. Kung na-reject ka, okay lang yan. Hanap ka uli. Na-reject ka, okay lang yan. Hanap ka uli. Hanap. Until mahanap mo yung tamang tao. Yun yung agila. Ilagay mo sa left, ilagay mo sa right. Pag yan gumalaw, kumilos yan, nagsipag yan, nag-recruit yan, dun ka magiging hayahay ang buhay mo na kahit mamasyal ka, kahit mag-aliw ka, kahit matulog ka, kasi international naman tayo Online tayo, kahit sa Amerika may sumali sa atin, tulog na tayo, sila gising, humahataw sila. Okay, yun yung kagandahan sa business po natin. So, ibig kong sabihin, mas maraming kinakausap, mas maraming mag-chance na mag-join sa'yo. So, umpisa lang mahirap yan kasi wala ka pang partner. Pero pag nagkaroon ka na ng mga business partner sa ilalim mo, naggagalaw, doon na mag-uumpisa. Kung nahirapan ka sa trabaho mo, okay lang, parehas ng mahirap. Mahirap din dito. Pero sa networking, ito yung pinakamahirap na pinakamadali. Sa umpisa ka lang maghihirap. Pag na-build mo na yung mga tao mo, grabe. Doon ka na makakaranas ng buhay na masarap. Na kahit namamasyal ka, pumapatak yung metro, nagugulat ka na lang, patak ng patak ang metro. Ang problema mo na lang kung saan mo dadalhin yung pera mo. Dahil patak ng patak ang pera mo, patak ng patak. Pero huwag kang ma-overwhelm kasi yung iba kumita ng 100,000. Ay, alam ko kung saan gagamitin yung 100,000, inubos, di ba? Pag kumita ka, i-invest mo ulit sa negosyo. Pwede ka mag-stockies. Yung stockies po natin dito, napakamura lang. Promo lang po yan, 25K. Meron din tayong stockies na 150K. So, sa mga gustong sumabay, guys, ipanoodin niyo yung mga vlog ko sa YouTube channel ko, Christine Tan TV. Ando dun yung ating company. Okay? So, pag gusto mong mag-join, mag-comment ka ng yes para ilalagay kita sa GC ko. Ayan. So, pwede kang mag 3 accounts dito. 3 accounts is 3,000. Okay? Meron po tayong package. Marami po tayong package. So, gagawan po natin ng bukod na video para mas maintindihan nyo po. Okay? So, i-ano nyo lang yung wall ko. Puntahan nyo yung wall ko, Christine Tandas. Andun yung mga marketing plan. Maintindihan nyo na yun. Kasi, direct to the point lang ako magpaliwanag. Okay? I hope na may natutunan ka. So, thank you and God bless. Bye-bye! Share niyo yung video para may chance kayo na manalo ng 1,000 pesos. Sa lahat na mag-share, syempre, dapat i-chat nyo sa akin na share nyo para may proof. At malista ko yung pangalan nyo.